Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang pinakihintay nating pagpapatuloy ng mas tumitindi pang bakbakan sa pagitan ni na Prince Loki at ng King of the World na si Im-sama. At sa wakas nga'y masasaksihan na natin ang pagbabalik ni Luffy sa laban, pati na rin ang kanyang paunang sorpresa na sumalubong sa pinakamalakas na individual sa mundo ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong videong to at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Ang chapter 1186 ay pinamagatang Once More at ang title na yan fam ay tumutukoy sa isang mahalagang pangyayari na naganap sa kasaysayan. Isang importanteng kaganapan na siya rin namang naging dahilan kung bakit natalo ng persa ni Im-sama ang lahi ng mga Giants 800 taon nang nakakaraan. Tamang narinig nyo fam. Base nga sa panibagong pasabog ni Oda sa chapter na to, ay mukhang ang Dozan pala na binanggit ni Im-sama sa huling engkwentro nila ni Prince Loki ay nagmula pa sa karya ng Elbaf at ito nga'y kabilang sa lahi ng mga Giants. Sa dulong bahagi naman ng chapter na to fam ay malalaman na natin kung paano nagawang matalo ng kampo ni Im-sama ang mga Giants sa naganap na malawakang digmaan sa panahon ni Joy Boy. Pero bago nga yan fam ay unahin na muna natin ang pagpapatuloy ng napaka-emosyonal na flashback na nagpapaliwanag sa totoong nakaraan na nag-uugnay kina Brook at Ganko. Sa simula nga ng chapter na to fam ay inihayag na kagad sa atin ni Oda kung ano ba ang totoong katauhan ng misteryosong individual na nakaupo sa trono ng kastilyo ng Esperia nung tinapos ni Princess Shuri ang buhay ng kanyang sariling ama na si Kinluven. Sinabi dito fam na isa pala talagang miyembro ng Holy Knights ang misteryosong individual, katulad ng naging teorya ng maraming One Piece fans. Pero ang mas matindi pa sa revelasyong yan fam ay hindi lang pala basta miyembro lang ng Holy Knights ang nasabing individual, kundi siya pala mismo ang totoong ama ni Princess Shuri. Ang pangalan ng Holy Knight na ito fam ay Saint Manmayer Growlo at katulad nga ng mapapansin natin ay sa kanya nakuha ni Ganko ang pangalan ng Manmayer family na isa sa mga pamilya ng Celestial Dragons na naninirahan sa Holy Land Marijua. Marahil fam ay nagtataka kayo kung paano nangyari na naging anak ng isang Celestial Dragon si Princess Shuri, gayong pinanganak naman siya pagkatapos na ikasal sina King Luven at Queen Candle. Ganito ang maaaring nangyari dyan fam. Kung matatandaan kasi natin sa nakaraang chapter, ay may nabanggit si Brook tungkol sa isang madilim na yugto na dumaan sa Esperia. Dito fam ay kinwento ni Brook kay Princess Shuri ang pagkakataon na may napadpad na barko ng isang Celestial Dragon sa dalampasigan ng Esperia Kingdom. Sinabi dito ni Brook na itong araw ang unang beses na makaengkwentro ang Esperia ng isang individual na nagtataglay ng ganun kataas na otoridad at kapangyarihan. Pagkasabi niya ni Brook ay doon naman niya binanggit ang tungkol sa biglaang pagkakasakit ni Lady Candle na resulta ng labis na pagkapagod at stress mula sa pag-aasikaso nito sa Celestial Dragon na yon. Dagdag pa ni Brook ay tumagal nga raw ng ilang buwan ng pagiging bedridden ni Lady Candle na lubos raw na kinabahala ng buong Esperia Kingdom. Subalit pagkatapos nga raw ng tila ba paglubog ng araw sa kaharian, ay nasilayan naman nila ang pagsikat ng bagong umaga dahil sa puntong yun na rin daw inanunsyo ni Prince Luven ang nakatakda nilang pagpapakasal ni Lady Candle na sinabayan rin naman ang pagkakahirang niya bilang bagong hari ng Esperia. Dagdag pa ni Brook ay hindi nga raw nagtagal at sinilang ng prinsesa. Ayan fam, base nga sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring yan, ay mauunawaan natin na hindi pala talaga malubhang sakit ang dumapo kay Lady Candle pagkatapos sa mapadpad ang barko ng Celestial Dragon na yon sa Esperia. Dahil ang totoong dahilan kung bakit naratay ng ilang buwan si Lady Candle ay dahil sa panahong yun ay pinagdadalang tao na niya si Princess Shuri sa kanyang sinapupunan.
Yan ang dahilan fam kung bakit pagkatapos nga na may kasal sina King Leuven at Lady Candle, ay pinanganak na rin kagad si Princess Shuri. Marahil fam ay minabuti ni King Leuven na panagutan ng pagkakabuntis na Lady Candle para maprotektahan ang magandang reputasyon nito sa mga mamamayan ng Esperia. Lalong-lalo na nga at mataas talaga ang tingin ng buong kaharian kay Lady Candle at malaki ang paghanga ng mga tao sa kanya. Ang nakakalungkot lang dito fa, may mukhang pinagsamantalahan ng Celestial Dragon na yon si Lady Candle. Kaya bigla na lang tong nagdalang tao nang hindi inaasahan. At ang Celestial Dragon ngang yun na napadpad sa dalampasigan ng Esperia at namantala kay Lady Candle ay walang iba kundi si Saint Manmayer Growlo na siyang totoong ama ni Princess Shuri. Ang mas nakakadurog pa nga ng puso sa pangyayaring yan fam ay ang pagsasakripisyo ni King Leuven dahil kahit na alam niyang hindi sa kanyang pinagdadalang tao ni Lady Candle ay inako at tinuring niya pa ring totoong anak si Princess Shuri. Subalit sa dulo nga niya na yung prinsesa pa mismo ang siyang tumapos sa kanyang buhay. Sa pagpapatuloy naman ng chapter fam ay makikita natin si Princess Shuri na muling kinuusap si Brook. Pagkatapos nga fam na itanong ni Princess Shuri kay Brook sa nakaraang chapter kung hindi raw ba ito masaya at matatapos na ngayon ang digmaan sa Esperia, ay pinagtapat naman ngayon ng prinsesa kung paano nagsinungaling si King Leuven tungkol sa totoong dahilan ng paglaban ng kanilang kaharian sa world government. Sinabi dito ni Princess Shuri na hindi raw totoong humihingi ng 1,000 mga mamamayan ng world government mula sa Esperia upang magsilbing mga alipin ng mga Celestial Dragons sa Holy Land Marisua, katulad ng sinabi ni King Leuven kay Brook at sa buong kaharian. Dahil ang katotohanan raw ay si Princess Shuri lang mismo ang siyang hinihingi ng world government bilang kapalit ng holy tribute na hindi magawang mabayaran ng Esperia Kingdom para sa taong yun. Subalit katulad nga raw ng nangyayari ngayon, ay hindi pumayag si King Leuven na isuko si Princess Shuri sa world government. Kaya naman mas pinili na lang raw ng hari na makipagdigmaan sa kanila. Dito ay pinaliwanag ni Princess Shuri kay Brook na ito raw mismo ang dahilan kung bakit niya nagawang tapusin ang buhay ni King Leuven. Dahil ito lang raw ang paraan para matigil na ang walang saysay na digmaan na nagaganap ngayon sa Esperia Kingdom. Pagkasabi niya ni Princess Shuri, si Saint Growlo naman ang kumausap kay Brook ngayon. Sinabi dito ng Holy Knight na namumukhaan niya raw si Brook. At base nga sa kanyang pagkakaalala, ay siya raw ang kulot na afrong bata na palaging nakabuntot kay Lady Candle. Subalit dahil nga raw hindi pinapayagang makalapit ang mga ordinaryong mamamayan kay Saint Growlo nung napadpad siya sa Esperia, ay hindi nakalapit si Brook sa kanya kaya hindi siya nito kilala. Pagkatapos niyan fa, may bigla-bigla na lang inatake ni Princess Shuri si Brook sa pamamagitan ng kanyang atake na Kapot Bonavan na nagresulta naman upang tumarak at tumagos ang espada ni Princess Shuri sa mismong ulo ni Brook. Kung mapapansin niyo fa, may kapareho ng atake niya ng teknik na ginagamit ni Brook ngayon sa kasalukuyang takbo ng kwento. Pagkatapos naman nga na mapuruhan ni Princess Shuri ang ulo ni Brook, ay doon na niya tuluyang nilisan ang kaharian ng Esperia. Dito fa may makikita natin si Princess Shuri na sumama sa kanyang ama na si Saint Growlo upang manirahan sa Holy Land Marisua bilang isang ganap na Celestial Dragon. Alam nyo fam, sa kabila nga ng lahat ng mga nakakabiglang aksyon ni Princess Shuri sa flashback na to, ay nananatili pa ring mabuti ang kanyang kalooban. Alam naman natin fam na nagawa niya lang tapusin ang buhay ni King Leuven dahil nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng Domireverse ni Imsama sa panahong yun. At isa pa ay para naman talaga sa kapakanan ng buong Esperia Kingdom. Kaya napilitan siyang gawin ang karumal-dumal na pagpaslang kay King Leuven. Lalo na famat ang kapalit nito ay ang pagpapatigil ng pagdanak ng dugo ng mga mamamayan at sundalo ng Esperia nang dahil lang sa isang digmaan na nag-ugat sa isang kasunungalingan. Hindi rin talaga biro fam ang pagmamahal ni King Leuven kay Princess Shuri dahil kahit na nga hindi niya ito totoong anak,
ay handa siyang isakripisyo ang buong kaharian na kanyang nasasakupan. Magkaroon lang siya ng tsansa na may ligtas ang prinsesa mula sa kamay ng mga celestial dragons. Sigurado rin naman fam na labag sa kalooban ni Princess Shuri ang kanyang ginawang pagtapos kay King Leuven. Dahil kung matatanda niyo sa eksenang to, nung lumuluhang sinigaw ni Kolo ng pangalan ng kanyang ama pagkatapos itong mapuruhan ng malakas na atake ni Ganko, ay bigla na lang nagbalik ang kanyang alaala. Dahil nga fam sumiyak na pagtawag ni Colon kay Gaban, ay bigla na lang ring naalala ni Ganko ang parehong pagkakataon sa kanyang buhay na lumuluha rin niyang sinisigaw ang pangalan ni King Leuven na tinatawag niyang kanyang ama. Ibig sabihin yan fam, may nagawang matalo ng nag-uumapaw na emosyon ni Ganko ang kapangyarihan ni Im-sama na nagbura sa kanyang alaala. Kahit nga fam ang alaala ni Ganko kay Brook ay bigla na lang ring nagbalik sa kanya. Pagkatapos na mapukaw ang kanyang emosyon nang umiiyak na pagtawag ni Colon sa kanyang ama na si Gaban. Nagpapakita lang yan fam na malaki talaga ang pagmamahal ni Ganko kay King Leuven. Kahit na nalaman niyang hindi niya talaga ito tunay na ama. Yun nga lang fam, sa punto na bumalik na ang alaala ni Ganko at aktong tumatakbo na siya papalapit kay Brook para matulungan ito, ay bigla na lang siyang sinapian ni Im-sama at persahang kinontrol ang kanyang buong katawan. Nakakapagtaka lang fam na sa tatlong Holy Knights na sina Saint Summers, Saint Killingham at Ganko na nasa Elbaf nung mga oras na yon, ay bakit kaya si Ganko pa talagang napiling sapian at kontrolin ni Im-sama? Kahit nga fam sa flashback ng ginawang palihim na pagpasok ni Rox D. Sebek sa loob ng Pangaea Castle, ay makikita rin natin si Ganko na nagsisilbi bilang personal na tagapaglingkod ni Im-sama sa loob ng Room of Flowers. Ilang interesanteng bagay ang mapapansin natin dito fam. Unay mukhang hindi tumanda si Ganko mula sa flashback na ito hanggang sa panahong kasalukuyan. Ikalawa naman ay ang pagiging personal servant ni Ganko sa ilalim ni Im-sama. Mapapaisip tuloy tayo kung ano kayang nakita ni Im-sama kay Ganko at bakit tila ba espesyal ang pagtrato nito sa kanya. Kayo ba fam? Ano sa tingin nyo? Bakit kaya si Ganko ang piniling sapian ni Im-sama sa Elbaf? Gayong andun rin naman sina Saint Summers at Saint Killingham. At bakit kaya si Ganko rin ang kanyang napili na maging kanyang personal servant? Sa pagpapatuloy naman ng flashback ni Brook, ay mas mapapatunayan pa natin na mabuti pa rin talaga ang kalooban ni Princess Shuri. Sa punto kasi fam na muling magkamalay si Brook, pagkatapos na tumagos sa kanyang ulo ang espada ni Princess Shuri, ay piniliwanag sa kanya ng ibang mga kawal na ang lahat raw ng mga masiselang bahagi ng kanyang ulo katulad ng mga ugat at utak ay hindi tinamaan ng espadang tumarak sa kanyang bungo. Nangangahulugan lang ito fam na ginamit ni Princess Shuri ang kanyang husay sa paggamit ng espada upang sadyain na wag totoong masaktan at mapinsala si Brook. Siguro fam ay pinalabas lang ni Princess Shuri na tinapos niya talaga si Brook nang sa gayon ay may ligtas ito mula sa kanyang tunay na ama na si Saint Growlow. Sa parang ito ay hindi nakakailanganin pang gumawa ng aksyon ng Holy Knight dahil ang kanyang anak na mismo na si Princess Shuri ang siyang pumaslang kay Brook. Sa pagtatapos naman fam ng flashback na ito ni na Brook at Ganko, ay makikita natin ang ilan sa mga natitirang kawal ng Hesperia na binabahagi kay Brook ang nangyari tungkol sa pagkamatay ni King Leuven sa naganap na digmaan. Pagkarinig nga niya ni Brook ay kagad siyang napabulahaw sa pag-iyak nang dahil sa matinding hinagpis at labis na pangungulila sa pagkawala ng taong pinagkakautangan niya ng kanyang buhay. Sa puntong to na fam, tuluyang natapos ang flashback ni na Brook, Princess Shuri at ng Hesperia Kingdom. Dito ay bumalik ng eksena sa Elbaf, kung saan makikita natin si Brook na kinikwento sa kanyang mga kapwa Straw Hats na sa panahong yun nga raw ay wala pang kaalaman ng Hesperia tungkol sa pag-iral ng mga devil fruits
na nagbibigay ng hindi pangkaraniwang kakayahan sa mga taong nakakakain nito. Yun raw ang dahilan kung bakit ang nakita niyang pagpaslang ni Princess Shuri kay King Leuven habang pareho silang may anyong demonyo ay inisip niyang isang hallucination lang at hindi talaga totoong nangyari. Ang pagiging ignorante nga raw ni Brook sa existence ng mga devil fruits sa panahong yun ang dahilan kung bakit hindi niya naisip na posible pala talagang mangyari ang nakakapangilabot na bagay na kanyang nasaksihan. Ang buong akala niya raw kasi dati ay isa lang masamang panaginip ang matinding trahedyang yon na naganap sa Hesperia. Habang lumuluhay, bigla namang nasabi ni Brook na ito rin nga daw ang dahilan kung bakit hindi niya alam kung maaari pa rin niyang pagkatiwalaang muli si Princess Shuri pagkatapos ng lahat ng kanyang nasaksihan. Ayan fam, sana talaga ay mapagtanto ng ibang Straw Hats na si Gangko ay isa lang ring biktima ng kasamaan ng mga Celestial Dragons at Team Sama. Kaya naman karapat-dapat talaga na mabigyan ng isa pang pagkakataon si Princess Shuri na may tama ang kanyang mga nagawang pagkakamali. Lalong-lalo na fam at nagawa lang niyang lahat ng yon nang dahil sa matinding sirkumstansya na kanyang kinalalagyan. Pagkatapos naman yan fam ay dumako na tayo ngayon sa pinakamaksyong bahagi ng chapter. Ito na fam ang pinakaabangan ng lahat na pagpapatuloy ng laban sa pagitan ni na Prince Loki at Im-sama. Huli nga nating nakita ang labang ito nung nagsalpukan ng malalakas na atake ng Accursed Prince at ni Imo. Si Prince Loki ay nagpakawala ng kanyang matinding lightning attack gamit ang kanyang mythical Nidhogg form na tinawag niyang Ragna Tujin Bladesheim. Habang si Im-sama naman ay madali lang sinalagang napakalakas na atake ng Accursed Prince sa pamamagitan ng kanyang technique na Sword of Wrath Gram. Sa chapter na to naman fam ay pinagpapatuloy na ang maksyong bakbakan na yan kung saan habang naglalaban nga sina Prince Loki at Im-sama ay bigla nalang binanggit ni Im-sama kung papanong ang lahi ng mga giants ay dati na niyang tinalo 800 taon nang nakakalipas. Sinabi ni Im-sama na ang dahilan nga raw ng pagkatalo ng mga giants sa panahong yun ay ang pagpuprotekta ng mga ito sa kanilang mga anak. At ngayon nga raw sa kasalukuyang panahon ay mukhang mauulit na naman ang nangyari sa nakaraan dahil ang Elbaf ay muli raw matatalo ng dahil sa mga anak ng mga giants. Grabe fam, mukhang katulad pala ng ginawang pang-blackmail ng mga Holy Knights sa Elbaf ay ganun na ganun rin ang ginawa ni Im-sama 800 taon nang nakakaraan kung saan ginamit nga niyang pang-hostage ang mga batang giants upang matalo at mapasunod ang mga mandirigmang giants sa panahon ng Void Century. Kaya siguro fam nabanggit ni Im-sama na katulad ng ginawa niya kay Dozan ay tatapusin niya rin ang buhay ni na Prince Loki at Luffy dahil si Dozan nga mismo ang war god na nasasad sa alamat ng Elbaf 800 taon nang nakakaraan. Malaki ang posibilidad fam na si Dozan ang unang hari ng Elbaf na siyang nagawang ma-blackmail ni Im-sama gamit ang mga hinostage ng mga batang giants. At dahil nga fam sa pagnanais ni Dozan na maprotektahan ang buhay ng mga batang giants ng Elbaf, ay kusang loob itong sumuko kay Im-sama dahilan upang mapatay siya nito nang walang nagaganap na laban. Pagkatapos naman na masabi ni Im-sama kay Prince Loki na muling matatalong mga giants dahil sa pagpoprotekta ng mga ito sa kanilang mga anak, ay bigla-bigla na lang lumitaw si Luffy mula sa likuran ng Accursed Prince at mabilis na nagpakawala ng isang napakalakas na suntok na kagad namang tumama sa mismong mukha ni Im-sama. Habang sinusuntok nga ni Luffy ang mukha ni Im-sama ay sinabihan niya ito na umalis na siya sa Elbaf at wag na nitong guguluhin pa ang kanyang mga kaibigang giants. Ang mas nakakatuwa pa nga dito fam ay hindi na nagawa pang makaiwas ni Im-sama sa malakas na suntok na yan ni Luffy. At ang mas matindi pa dyan fam ay hindi man lang ginamit ni Luffy ang kanyang Gear 5 form sa attacking to. Tamang narinig niyo fam,
Ang unang atake na pinakawala ni Luffy kay Im-sama ay isang malakas na suntok gamit lang ang kanyang base form. Isa itong suntok na ginamitan ni Luffy ng parehong armament at advanced Conqueror Saki. At ang mas nakakatuwa pa dito ay kagayang-kagayang araw ng eksenang ito yung unang beses na sinuntok ni Luffy ang isang Celestial Dragon. Wala ngang iba kundi ang dugyot na si Saint Charlos na nangyari sa Sabaudi Archipelago Arc. Ayan fam, sa wakas ay dumating ng matagal na nating hinihintay na pagsali ni Luffy sa laban. Ano kaya sa tingin niyong magiging reaksyon ni Im-sama sa hindi inaasahang pagbulaga sa kanya ni Luffy? Sa puntong to na kaya natin makikita ang hybrid form ng mythical Nidhogg Devil Fruit ng Accursed Prince? Ano na naman kayang bagong overpowered na ability ang sunod na gagamitin ni Im-sama? Paki-comment na lang dyan sa baba fam kung ano bang masasabi niyo sa napaka-exciting na chapter na to Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!